Isang linggo mula ngayon, tatayo ako sa dambana ng cathedral habang suot ang pinakamahal na traje de boda sa buong Quezon City, ngunit hindi ako naroon upang mangako ng habambuhay na pag-ibig. Naroon ako upang saksihan ang pagguho ng mundo ng lalaking mapagpanggap na akala ay nalinlang niya ako. At ng biyenang linta na ang tanging mahal ay ang aking pitaka. Bago matapos ang araw na iyon, ang luha ng kahihiyan ay hindi sa akin dadaloy, kundi sa kanila. Titiyakin kong ang bawat sentimo na ninakaw nila sa aking dangal ay babayaran nila ng higit pa sa kanilang buhay. Sa loob ng tahimik na hallway ng aming bahay, tila tumigil ang pag-inog ng mundo nang marinig ko ang boses na dati ay nagpapatibay sa akin, ngunit ngayon ay naghahatid ng lason sa aking pandinig. Siguraduhin mong nakapirma na siya sa deed of sale ng lupa sa Batangas bago kayo lumipad para sa honeymoon. Nathan, hindi pwedeng mabulok ang pera sa kamay ng babaeng iyan habang tinatangka tayong kandilihin ng mga pinagkakautangan ko. Iyon ang boses ni Nanay Gloria, ang babaeng tinawag kong ina sa loob ng 2 taon. Ang boses na dati ay puno ng tamis, ngayon ay mas matalas pa sa kalawit ng kamatayan. Don't worry, Mom. Konting bola lang yun, bilis bumigay ni Mariel. She's too professional, too focused on being the perfect wife that she doesn't see what's happening under her nose. Pagkatapos ng kasal, sa atin na ang kondo, sa atin na ang lupa, Bianca and I can finally be together without hiding. Ang tawa ni Nathan ay gumuhit sa hangin isang gasgas at mapanuyang tunog na nagpapatunay na ang lahat ng aming pinagsamahan ay isa lamang dula-dulaan. Ang aking Nathan. Ang lalaking pinagkatiwalaan ko ng aking mga pangarap matapos ang maraming taon ng pagpapakapagod bilang architect sa Dubai. Hindi ko hinayaang manginig ang aking mga kamay. Sa halip na humagulhol, dahan-dahan kong inilabas ang aking smartphone. Pinindot ko ang record. Ang bawat salita, bawat halakhak, bawat pagtataksil ay itinatala ko sa memorya ng device na ito ang magsisilbing ebidensya sa kanilang paghuhukom. Nakahilig ako sa pader. Ang aking hininga ay mababaw at kontrolado. Ang aking puso na kanina lamang ay puno ng pananabik para sa kasal. Ngayon ay naging isang malamig na piraso ng yelo. Hindi ito ang oras para sa emosyon. Ito ang oras para sa estratehiya. Biglang tumunog ang aking isa pang telepono sa loob ng bulsa. Isang tawag mula sa wedding coordinator. Miss Mariel, the final payment for the cathedral and the reception is due in 2 hours. Should I charge it to your primary card? Nararamdaman ko ang paggalaw sa kabilang panig ng pinto. Natigil ang kanilang pag-uusap. Kailangan kong kumilos. Ngayon din, naglakad ako palayo sa pinto ng walang tunog. Pumasok sa banyo. At binuksan ang gripo. Pinanood ko ang pag-agos ng tubig. Kasing linis ng aking konsensya, ngunit kasing lamig ng aking balak. Paglabas ko, sinalubong ako ni Nathan sa hallway. Ang kanyang mukha ay puno ng peking pag-aalala. Ang mga matang dati ay akala ko'y puno ng bituin. Ngayon ay nakikita ko na ang itim na butas ng kasakiman. Hon, are you okay? Bakit ang putla mo? Tanong niya sabay hawak sa aking balikat. Ngumiti ako sa kanya. Isang ngiting praktisado. Ang ngiti ng isang arkitekto na alam na may lamat ang pundasyon ng gusali ngunit hinahayaang matapos ang konstruksyon para mas malaki ang pagbagsak nito. I'm fine, Nathan. Masyado lang sigurong pagod sa preparations. By the way, about the Batangas property, I was thinking, why wait for the honeymoon? I'll have the papers ready by tomorrow. Nakita ko ang kislap ng tagumpay sa kanyang mga mata. Isang kislap ng isang mandaragit na akala ay huli na ang kanyang biktima. Talaga, Hon, that's great. Para less stress na tayo pag alis natin. Yes. Ang tanging sagot ko, less stress. Hinalikan niya ako sa noo, isang halik na nag-iwan ng malansang pakiramdam sa aking balat. Pagtalikod niya, kinuha ko ang aking laptop. Hindi ko tinawagan ang coordinator para magbayad. Sa halip, tinawagan ko si Attorney Cecilia Villanueva, ang aking tiyahin. Tita Cecilia, it's Mariel. I need you to freeze all my personal accounts and prepare a special contract. We're not canceling the wedding, we're changing the program. Isinandal ko ang aking ulo sa headboard ng kama. Sa labas, naririnig ko ang masayang pag-uusap ni Nathan at Gloria tungkol sa menu ng handaan. Hindi nila alam, ang bawat putahing pipiliin nila ay magiging huling hapunan ng kanilang marangyang pamumuhay. Inalis ko ang engagement ring sa aking daliri.
Pinagmasdan ko ang batong kumikinang sa ilalim ng ilaw. Masyadong maganda ang singsing na ito para sa isang relasyong puno ng dumi. Ibinulsa ko ito, hindi ko ito itatapon. Ibebenta ko ito para pambayad sa abogadong dudurog sa kanila, habang ang gabi ay lumalalim. Isang mensahe ang pumasok sa aking screen mula sa isang hindi kilalang numero. Isang litrato ni Nathan at Bianca. Magkayakap sa loob ng isang restaurant na ako ang nagbayad ng bill. Ang caption, "He never loved you. He only loves your signature." Pinatay ko ang screen. Isang malalim at malamig na katahimikan ang bumalot sa silid. Bukas, magsisimula ang paglipat ng aking mga ari-arian sa isang irrevocable trust fund na hindi nila kailanman mahahawakan. At ang deed of sale na inaasam nila, magiging isang pag-amin ng utang na selyado ng kanilang sariling mga lagda. Ang clock sa dingding ay tumitibok. Bawat segundo ay tila isang hakbang patungo sa kanilang pagkawasak. Hindi na ako ang Mariel na nakilala nila. Ang Mariel na iyon ay namatay na sa hallway kanina. Ang nakatayo ngayon ay isang babaeng wala nang ititira para sa mga taong akala ay kaya akong gawing hagdan patungo sa kanilang pangarap. Hihintayin ko ang araw ng kasal. Hahayaan ko silang maglakad sa ulap ng kanilang mga kasinungalingan. Dahil mas mataas ang lipad, mas masakit ang pagbagsak. At sa simbahan, sa harap ng Diyos at ng lahat ng taong niloko nila, ibibigay ko sa kanila ang regalong hinding-hindi nila malilimutan. Tumitig ako sa salamin ng aking vanity mirror. Sa likod ng makapal na makeup at mamahaling serum, hindi ko na makilala ang babaeng dati ay handang ibigay ang lahat para sa pag-ibig. Ang mga mata ko ay tila 2 piraso ng uling malamig, itim, at handang magliyab sa tamang pagkakataon. Walang bakas ng luha. Ang luha ay para sa mga taong talo. At ako, si Mariel Villanueva, ay hindi kailanman papayag na maging biktima sa sarili kong kwento. Sa bawat pag-aayos ko ng buhok, naririnig ko ang mahinang katok sa pinto. "Hon, are you ready? Malalate na tayo sa meeting natin sa caterer." Boses iyon ni Nathan. Puno ng lambing na dati ay nagpapalunod sa akin. Ngunit ngayon ay nagpapangilo sa aking mga ngipin. "Wait a minute, Nathan, malapit na ako." Sagot ko habang tinitingnan ang aking phone. Isang mensahe mula kay Liza ang nagpakaba sa aking dibdib. "Nasa tapat ako ng coffee shop malapit sa kondo mo. Huwag kang magsasama ng kahit sino. May kailangan kang makita." Lumabas ako ng kwarto at sinalubong ako ni Nathan na may dalang isang buket ng bulaklak. Para sa pinakamagandang bride-to-be, anya habang sinusubukang halikan ng aking pisngi, umiwas ako ng bahagya. Nagkunwaring inaayos ang aking hikaw. "Thanks, pero may kailangan akong asikasuhin sa bangko sandali. Nathan, mauna ka na sa caterer, susunod na lang ako." Sabi ko nang hindi tumitingin sa kanyang mga mata. "Ah, ganun ba? Pero sabi ni nanay, sabay na raw tayo." "Nathan, business is business. I need to settle some accounts bago tayo magpakasal. Ayaw mo naman sigurong magkaroon tayo ng financial hiccups. 'Di ba? Pinagdiinan ko ang bawat salita. Nakita ko ang panandaliang pagkalito sa kanyang mukha. Ngunit agad itong napalitan ng pilit ng ngiti. "Sige, Hon, mag-ingat ka. I love you." Hindi ako sumagot. Pagbaba ko sa parking lot, ang aking puso ay tumitibok ng mabilis, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pananabik na malantad ang lahat ng baho nila. Natagpuan ko si Liza sa pinakasulok ng coffee shop. Namumutla siya at tila hindi mapakali. "Mariel, salamat at dumating ka." Bungad ni Liza habang iniaabot sa akin ang isang makapal na brown envelope. Hindi ko na matiis na makita kang niloloko ng ganyang klaseng lalaki. Matagal ko na silang sinusubaybayan ni Bianca. Binuksan ko ang envelope. Doon, bumungad sa akin ang mga litrato ni Nathan at Bianca sa loob ng isang mamahaling restaurant. Hindi lang yon, may mga dokumento rin, mga kopya ng usapan nila sa email tungkol sa pagbebenta ng aking kondo. Bianca is a licensed realtor. Mariel? Pero ang totoo, she's a professional scammer. Ang modus nila ni Nathan ay humanap ng mga babaeng tulad mo mayaman, galing abroad. At medyo malambot ang puso pagdating sa pamilya. Paliwanag ni Liza. Ang plano nila, matapos ang kasal, gagamit sila ng peking power of attorney para mailipat ang lahat ng properties mo sa pangalan ni Nathan. At pagkatapos ay ibebenta nila ito ng mabilis bago ka pa makapag-react. Mariin kong hinawakan ng gilid ng mesa. Ang galit ay gumagapang sa aking kalamnan.
So, ang kondo ko sa Quezon City, balak nilang ibenta ng walang pahintulot ko. Yes, at ang mas malala, Mariel, si Ramon ang tiyuhin ni Nathan ay isang peking notaryo. Siya ang gumagawa ng mga dokumentong kailangan nila para magmukhang legal ang lahat. Bumalik ako sa kondo na may dalang mas matinding determinasyon. Pagpasok ko, sinalubong ako ni Nanay Gloria na nakaupo sa sofa habang may hawak na rosaryo. Pagkakita niya sa akin, agad siyang tumayo at nagkunwaring nanghihina. Mariel, anak, mabuti at nandito ka na. Anya sa boses na tila naghihingalo. Sumakit ang dibdib ko kanina. Iniisip ko kasi ang mga bayarin sa simbahan. Sabi ng pari, kailangan na raw nating dagdagan ang donasyon para mabasbasan ng husto ang inyong pagsasama. Tiningnan ko siya mula ulo hanggang pa. Alam kong ang donasyon na sinasabi niya ay pambayad lang sa utang niya sa mahjong at online casino. Ganun ba? Nay, akala ko ba sabi ni Nathan? Settled na ang lahat. Alam mo naman ang mapapangasawa mo. Masyadong matipid. Gusto ko lang namang maging perpekto ang kasal nyo. Dagdag pa niya habang hinahawakan ang aking kamay. Baka naman may extra ka pang 500,000. Ibibigay ko lang sa coordinator para sigurado. 500,000? Pag-uulit ko. Isang mapait na tawa ang kumawala sa aking labi. Nay, ang laki naman yata ng donasyon na yan. Parang gusto niyo nang bumili ng sariling simbahan. Nagulat siya sa aking sagot. Hindi siya sanay na sinasagot ko siya ng ganoon. Mariel, ano bang sinasabi mo? Para ito sa kapakanan niyo. Huwag kayong mag-alala, Nay. I'll handle the finances personally from now on. Ayaw ko namang ma-stress kayo sa pera habang masama ang pakiramdam niyo. Sabi ko sabay talikod sa kanya. Ramdam ko ang kanyang masamang tingin sa aking likuran. Ngunit wala na akong pakialam. Pumasok ako sa kwarto at nakita ang laptop ni Nathan na nakabukas sa kama. Tulog siya sa tabi nito. Tila kampante na nakuha na niya ang lahat ng gusto niya. Dahan-dahan kong nilapitan ang laptop. Sa bawat pagpindot ko sa keyboard, tila may bombang sumasabog sa aking isipan. Pinasok ko ang kanyang email. At doon, nakita ko ang pinaka-ebidensya na magpapabagsak sa kanila. Isang email na ipinadala ni Nathan kay Bianca may 2 oras na ang nakalilipas. Ang subject, Draft Deed of Sale, Batangas Lot, naka-attach ang dokumento. Ang pangalan ko bilang nagbebenta ay nandoon, pero ang pirma, ito ay isang malinaw na falsifikasyon. Nakapangalan ang property kay Bianca bilang buyer sa halagang wala pang kalahati ng tunay na presyo nito. Ang kapal ng mukha niyo. Bulong ko sa dilim. Kinuha ko ang aking flash drive at kinopya ang lahat ng files. Habang naghihintay na matapos ang transfer, tiningnan ko si Nathan. Ang kanyang mahimbing na pagtulog ay kabaligtaran ng impyernong ihahanda ko para sa kanya. Biglang gumalaw si Nathan at dahan-dahang iminulat ang kanyang mga mata. Hon, anong ginagawa mo sa laptop ko? Tanong niya sa paus na boses. Mabilis kong isinara ang laptop at ngumiti ng napakalamig. Chinecheck ko lang ang flight details natin para sa honeymoon. Nathan, gusto ko kasing siguraduhin na walang makakatakas. Kumunot ang noo niya. Ngunit bago pa siya makapagtanong, tumunog ang aking phone. Isang unknown number ang nag-text sa akin. Nandito na ang mga tauhan ko sa labas ng kondo nyo. Sabihin mo lang kung kailan natin sisimulan ang paglipat ng gamit. Napangiti ako. Hindi ito ang mga movers na kinuha ni Nathan. Ito ang mga tauhan na kinuha ko para ilikas ang lahat ng mahalagang gamit ko bago pa nila ito tuluyang manakaw. Nathan? Tawag ko sa kanya habang nakatayo sa tapat ng bintana. Nakatingin sa malawak na lungsod. May sorpresa ako sa iyo bukas. Siguraduhin mong handa ka. Maaga pa lamang ay ramdam ko na ang bigat ng hangin sa loob ng bahay. Tila isang bagyong nagbabadyang sumabog. Nakaupo si Nanay Gloria sa dulo ng hapagkainan. Nakasuot ng kanyang bestida na pangsimbahan, habang hawak ang isang baso ng mainit na tubig. Ang kanyang mukha ay parang isang maingat na ipinintang larawan ng pagdurusa, lukot ang noo, bagsak ang mga balikat, at panakanakang humihinga ng malalim na tila ba ang bawat hangin ay isang malaking sakripisyo. Mariel, anak. Simula niya sa boses na nanginginig. Ang klaseng tono na ginagamit niya kapag alam niyang may hihilingin siyang hindi ko dapat tanggihan. Buong gabi akong hindi nakatulog. Ipinagdasal ko ang inyong pagsasama sa Quiapo kahapon. Pero tila binibigatan ng aking kalooban. Pakiramdam ko, may kulang pa sa ating paghahanda para sa kasal niyo ni Nathan.
Ipinagpatuloy ko ang pag-inom ng aking kape. Ang aking tingin ay nanatiling nakapako sa pahayagan sa aking harap. Ano po iyon? Akala ko ba ayos na ang lahat? Ang reception, ang simbahan, at ang mga bisita ay bayad na. Iyon na nga, anak. Ang pera, ang pera na hinihingi ko kagabi para sa donasyon. Muli niyang binuksan ang paksa ng 500,000. Sinabihan ako ng coordinator na kailangan daw nating magdagdag para sa mga bulaklak na galing pa sa Holland. Ayaw mo naman sigurong magmukhang matipid ang kasal niyo sa harap ng mga kamag-anak natin. Di ba isipin mo ang reputasyon ng pamilya Reyes, ha? Ibinaba ko ang aking tasa ng walang tunog. Tumingin ako ng diretso sa kanyang mga matang puno ng kasakiman na nakatago sa likod ng huwad na pag-aalala. Nay, ang reputasyon ay hindi nabubuo sa dami ng bulaklak at tungkol sa pera. Pansamantala ko munang i-friend-freeze ang aking mga personal accounts. May nakita kasi ang bank manager ko na suspicious activities. Kailangan munang imbestigahan bago ako makapaglabas ng ganoon kalaking halaga. Biglang nagbago ang ihip ng hangin. Ang mukha ni Nanay Gloria na kanina ay parang anghel. Ngayon ay unti-unting namumula sa galit na pilit niyang itinatago. Suspicious activities. Ano bang sinasabi mo? Mariel, baka naman. Gumagawa ka lang ng dahilan dahil ayaw mo kaming tulungan. Matapos ang lahat ng ginawa namin para sa iyo, tinanggap ka namin ng buong puso kahit galing ka lang sa hirap. Hindi po sa ganoon. Nay, rational lang po ako. Hindi ako pwedeng gumastos ng pera na hindi ko alam kung saan mapupunta. Sagot ko sa boses na kasing lamig ng bakal. Dito na nagsimula ang kanyang palabas. Biglang hinawakan ni Nanay Gloria ang kanyang dibdib. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik bago unti-unting pumikit. Aray ang dibdib ko? Nathan, tulungan mo ako. Ang asawa mo? Pinapatay ako sa sama ng loob. Mabilis na bumaba si Nathan mula sa itaas. Nagmamadali at puno ng takot ang mukha. Nay, anong nangyari, Mariel? Anong ginawa mo kay nanay? Wala akong ginawa. Nathan, nag-uusap lang kami tungkol sa budget. Simpleng sagot ko habang pinapanood ang pag-arte ng kanyang ina. Budget, alam mong may sakit sa puso si nanay? Bakit mo siya ginaganito? Singhal ni Nathan habang inaalalayan ng kanyang ina na ngayon ay tila hihimatayin na sa sofa. Nay, huminga kayo ng malalim. Mariel, kuhanin mo ang gamot niya. Hindi ako nataranta. Sa halip na sumunod sa kanyang utos, kinuha ko ang aking blood pressure monitor mula sa bag at lumapit kay Nanay Gloria. Huwag kang mag-alala, Nathan. Susukatin ko muna ang BP niya para malaman natin kung kailangan na nating tumawag ng ambulansya. Professional tayo, di ba? Nakita ko ang panandaliang paghinto ng paghinga ni Nanay Gloria. Sinubukan niyang iwasan ang aking kamay. Pero mabilis kong naikabit ang cuff sa kanyang braso. Habang tumutunog ang makina, ang katahimikan sa loob ng sala ay nakakabingi. Pagkatapos ng ilang segundo, lumabas ang resulta. 120/80. Sabi ko habang ipinapakita ang screen kay Nathan. Normal na normal ang BP ni nanay. Ang tibok ng puso niya ay regular din. Mukhang hindi ito atake sa puso. Nathan, baka gas lang yan o baka nakaka-stress lang talaga kapag hindi nakukuha ang gusto. Namutla si Nanay Gloria. Ang kanyang atake ay biglang naglaho at napalitan ng isang matalim na tingin. Mariel, ang bastos mo, wala kang galang sa nakatatanda sa iyo. Ganyan ba ang itinuro sa iyo sa abroad? Nagamitan ng makina ang biyenan mo sa halip na alagaan. Nay, ang pag-aalaga ay nagsisimula sa katotohanan. Sagot ko habang maingat na itinatago ang BP monitor. Tumayo si Nathan. Ang kanyang kamao ay nakakuyom. Ang kanyang mukha ay hindi na ang mukha ng lalaking mahal ko, kundi ang mukha ng isang manipulatibong kaaway. Mariel, sobra na ito. Hindi ko papayagan na hiyain mo ang nanay ko sa loob ng sarili naming bahay. Kung ganyan ang ugali mo, baka dapat nating pag-isipan kung itutuloy pa natin ang kasal na ito. Ito ang paborito niyang alasang pagbabanta na iwan ako. Ang pag-iisip na ako ang magmamakaawa para sa kanyang pag-ibig. Ngunit hindi niya alam na ang bawat salitang binibitawan niya ay lalong nagpapatibay sa aking desisyon na wasakin sila. Kung iyan ang gusto mo, Nathan, hindi kita pipigilan. Malumanay kong sabi na tila wala lang sa akin ang kanyang banta. Pero tandaan mo,
Ang lahat ng gastusin sa kasal na ito, ang reservation sa hotel, at pati ang kotseng ginagamit mo ngayon, ay nakapangalan sa akin. Kapag walang kasal, kailangan mong bayaran ang lahat ng yan sa akin. In cash. Nagulat si Nathan. Hindi siya nakapagsalita. Ang kasakiman niya ang naging sarili niyang bilangguan. Lumingon ako kay Nanay Gloria, na ngayon ay tila estatwa sa sofa. Magpahinga na kayo, Nay. Baka bukas. Mas sumakit pa ang dibdib niyo kapag nalaman niyo ang susunod kong desisyon. Dagdag ko bago ako tumalikod at naglakad palabas ng bahay. Paglabas ko, agad kong tinawagan si Attorney Cecilia. Tita, ituloy na natin ang plano. Ipakansela mo ang lahat ng supplementary cards na ibinigay ko kay Nathan at sa kanyang ina. Ngayon din, habang nagmamaneho ako palayo, nakita ko sa side mirror ang imahe ni Nathan at Gloria sa bintana. Tila mga buwitreng nawalan ng biktima, ngunit ang hindi nila alam, ito pa lamang ang simula. Ang pinakamasakit na cliffhanger para sa kanila ay hindi ang pagkawala ng aking pag-ibig, kundi ang pagkawala ng aking pera. At sa gabi ring iyon, habang iniisip nilang nakuha nila ang gusto nila, isang mensahe ang natanggap ni Nathan mula sa bangko. Your credit card ending in 4521 has been deactivated. Ang bigat ng aking budhi ay tila isang malaking bato na nakatali sa aking leeg habang tinatahak ko ang daan patungo sa dormitoryo ni Noel. Sa loob ng maraming buwan, hinayaan kong malaso ng aking isipan ng mga kwento ni Nathan na ang kapatid ko raw ay naglulustay ng pera sa masamang bisyo, na wala itong ibang ginawa kundi hingan ako ng hingan habang ako ay nagpapakapagod sa ibang bansa. Ngayon, habang hawak ko ang katotohanan, bawat segundo ng aking pagdududa kay Noel ay tila isang sampal sa aking sariling mukha. Narating ko ang isang lumang gusali sa sampalok. Sa isang maliit at madilim na silid, natagpuan ko ang aking kapatid. Hindi siya mukhang naglulustay ng pera. Sa halip, nakita ko siyang kumakain ng tuyong tinapay habang nag-aaral sa ilalim ng isang bumbilyang aandap-andap. Ang kanyang mga pisngi ay hupyak, at ang kanyang mga gamit ay luma na ngunit maayos na nakasalansan. Ate Kay, halos pabulong na tawag ni Noel nang makita niya ako sa pintuan. Ang kanyang mga mata ay nanlaki, puno ng gulat at isang uri ng takot na hindi ko maunawaan. Anong ginagawa mo rito? Sabi ni Nathan. Huwag na kitang lalapitan dahil masama ang loob mo sa akin. Lumapit ako sa kanya at hinawakan ang kanyang mga kamay. Malamig ang mga ito. Noel, patawarin mo ako. Naniwala ako sa mga kasinungalingan ng taong akala ko ay magiging bahagi ng pamilya natin. Doon ay bumuhos ang lahat. Sinabi sa akin ni Noel kung paano siya binantaan ni Nathan. Sinabihan siya nito na kung magpapatuloy siya sa pagsasabi sa akin tungkol sa mga nakikita niyang kahina-hinalang kilos ni Nanay Gloria, titiyakin ni Nathan na puputulin ko ang lahat ng suporta sa kanyang pag-aaral. Ginawa siyang masama ni Nathan sa aking mga mata upang walang makapigil sa kanilang mga plano. I tried to warn you at hikbi ni Noel. Nakita ko si Nathan na may kasamang ibang babae sa mall. Nakita ko rin si Nanay Gloria na nakikipag-usap sa mga kilalang illegal money lenders sa barangay natin. Pero nung sinubukan kong sabihin sa'yo, hinarap ako ni Nathan at sinabing sisirain niya ang buhay ko. Niyakap ko ang aking kapatid ng mahigpit. Sa bawat patak ng kanyang luha, lalong tumitigas ang aking kalooban. Ang pag-ibig na dati ay nagbubulag sa akin ay tuluyan ng pinalitan ng isang malamig na apoy ng paghihiganti. Huwag kang mag-alala, Noel. Tapos na ang panahon ng kanilang panlilinlang. Sabi ko habang pinapahid ang kanyang mga luha. Ngayon, sasamahan mo ako. Pupuntahan natin ang tanging tao na makakatulong sa atin upang mabawi ang lahat. Dinala ko si Noel sa isang mataas na gusali sa Makati, sa opisina ni Attorney Cecilia Villanueva. Ang aking tita ay kilala bilang Iron Lady ng aming pamilya, isang batikang abogado na hindi marunong sumuko sa laban. Pagpasok namin sa kanyang opisina, ang bango ng mamahaling kape at ang amoy ng mga lumang libro ng batas ay nagbigay sa akin ng pakiramdam ng seguridad. Mariel, bati ni Tita Cecilia, ang kanyang mga mata ay matalas sa likod ng kanyang suot na salamin. I received your message. I've already started looking into the Reyes family's background. And I must say, you've gotten yourself involved with a bunch of professional leeches.
Inilatag ko sa kanyang mesa ang USB drive na naglalaman ng mga recordings at ang mga peking dokumento na nakuha ko mula sa laptop ni Nathan. Tahimik na pinanood at binasa ni Tita Cecilia ang lahat. Walang emotion ang kanyang mukha, ngunit ang kanyang mga daliri na pumupukpok sa mesa ay nagpapakita ng kanyang pagkainis. The fake deed of sale for the Batangas law is a serious offense, Mariel. That's falsification of public documents. At ang Ramon na tinutukoy nila, he's not even a licensed notary public. He's a fixer with a long record of fraud. Paliwanag ni Tita Cecilia sa kanyang autoridad na boses. Gusto ko silang ipakulong, Tita, ngayon din. Madiin kong sabi, tumingin sa akin si Tita Cecilia at dahan-dahang umiling. Isang mapanuyang ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Huwag kang magmadali, Hija. Ang mabilis na pagpapakulong sa kanila ay masyadong madali. We need to play their game, but with better cards. Kung ipapakulong mo sila ngayon, baka makatakas pa sila gamit ang mga butas sa batas. Then what do we do? Tanong ni Noel. Bakas ang kaba sa kanyang boses. Sumandal si Tita Cecilia sa kanyang upuan at tinitigan kaming dalawa. Mariel, we're not just going to leave them. We're going to destroy them financially and socially. Sisiguraduhin nating bago matapos ang kasal na iyan, wala silang matatanggap na kahit isang kusing. At hindi lang iyan, titiyakin nating sila pa ang may utang sayo sa huli. Ibinigay niya sa akin ang isang folder na may kulay asul na takip. This is the draft for a family trust fund. I want you to present this to them. Make them believe that you're surrendering all your assets to the family. But in reality, this contract includes a hidden clause, a personal liability and indemnity agreement. Anong ibig sabihin yan? Tita tanong ko. Simple, sagot ni Cecilia habang may kislap ng talino sa kanyang mga mata. Kapag pinirmahan nila ito dahil sa kanilang kasakiman, inaamin nila na ang lahat ng utang mo maging ang mga utang na gagawin mo sa hinaharap para sa kasal ay magiging personal nilang pananagutan kung mapatunayan silang may ginawang panloloko. You will spend, Mariel, spend like a queen, but they will be the ones who will end up paying for every single centavo plus damages. Lumingon ako kay Noel at pagkatapos ay kay Tita Cecilia. Ang plano ay mapanganib. Ngunit ito ang tanging paraan upang maramdaman nila ang tunay na sakit ng pagkawala. I'm ready, ang aking matikas na tugon. Ngumiti si Tita Cecilia. Isang ngiting tila isang mga ngaso na nakita na ang kanyang biktima. Good. But remember, Mariel, hindi sapat na iwan mo sila. Kailangan nating siguraduhin na wala silang matatanggap na kahit isang kusing at mabaon sila sa utang na hindi nila mababayaran sa buong buhay nila. Ipinagpalit ko ang aking galit sa isang maskara ng pagsisisi. Habang naglalakad ako pabalik sa kondo, bawat hakbang ko ay tila isang kalkuladong galaw sa isang laro ng chess. Alam ko ang kanilang kahinaan, ang kanilang walang katapusang kasakiman. Doon ko sila bibihagin. Pagbukas ko ng pinto, nadatnan ko sina Nathan at Nanay Gloria na nagbubulungan sa sala. Agad silang tumahimik nang makita ako. Ang mukha ni Nathan ay seryoso, habang si Nanay Gloria naman ay mabilis na humawak muli sa kanyang dibdib. Nag-aabang ng aking susunod na sasabihin. Nathan, Nay, gusto ko pong humingi ng tawad. Simula ko sa boses na malambot, ang boses ng isang babaeng tila sumusuko na sa pagod. Masyado lang po akong naging emosyonal nitong mga nakaraang araw dahil sa stress sa trabaho at sa paparating na kasal. Hindi ko dapat ginawa yon. Nagkatinginan ang mag-ina. Nakita ko ang isang mabilis na kislap ng tagumpay sa mga mata ni Nanay Gloria. Akala nila, bumalik na ako sa pagiging sunod-sunuran. Mabuti naman at natauhan ka na, Mariel. Sabi ni Nathan habang lumalapit sa akin at humahawak sa aking balikat. Ang kanyang hawak ay tila isang tanikala na gustong sumakal sa akin. Ayaw naman nating magkaroon ng lamat ang pamilya natin bago pa man tayo magsama, di ba? Kaya nga po, bilang pambawi, may dinala akong magandang balita. Sabi ko sabay labas ng folder na ibinigay ni Tita Cecilia. Naisip ko ang sinabi niyo, Nay, tungkol sa ating reputasyon at kinabukasan. Nakipag-usap ako sa aking financial advisor. Gusto ko pong gumawa ng isang family trust fund. Family trust anon, tanong ni Nanay Gloria. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa salitang fund. Isang pondo para sa buong pamilya Reyes. Nay, paliwanag ko, habang inilalatag ang dokumento sa mesa. Ililipat ko ang lahat ng aking ari-arian ng kondo, ang lupa sa Batangas,
at ang aking mga savings sa ilalim ng pangalan nating tatlo. Para ito sa ating kinabukasan at para na rin sa magiging mga anak namin ni Nathan. Sa ganitong paraan, hindi na tayo mag-aalala sa pera kailanman. Halos mapatalon sa tuwa si Nanay Gloria. Ang kanyang sakit sa puso ay tila naglaho na parang bula. Mabilis niyang kinuha ang dokumento at tiningnan ang mga numerong nakasulat doon. Ang halaga ng initial deposit na inilagay ko isang halagang sadyang pinalaki ko sa papel ay nagpagulo sa kanilang mga isipan. Sigurado ka ba rito ay? Mariel tanong ni Nathan. Bakas ang kaba at pananabik sa kanyang boses. Lahat ng properties mo, magiging shared ownership nating tatlo. Oh, Nathan, dahil pamilya na tayo, di ba ang akin ay sa inyo rin? Sagot ko habang pinapanood silang malunod sa sarili nilang kasakiman. Hindi nila alam, ang dokumentong iyon ay hindi isang trust fund. Sa ilalim ng mga technical na salita sa wikang Ingles na hindi nila binasa ng mabuti. Ito ay isang liability and indemnity agreement. Ang bawat pirma nila ay nangangahulugang inaako nila ang lahat ng utang at pananagutan na gagawin ko sa ngalan ng kasal na ito. At ang pinaka-importante, ito ay naglalaman ng sugnay na kapag napatunayan silang may ginawang panloloko o fraud laban sa akin. Ang lahat ng kanilang sariling ari-arian, pati na ang mga utang ni Gloria ay magiging pabor sa akin bilang danyos. Nasaan ang ballpen pipirma na ako? Sabi ni Nanay Gloria, sa boses na puno ng galak. Ang kiskis ng dulo ng panulat sa puting papel ay tila musika sa aking pandinig. Pinanood ko ang dulo ng ballpen habang gumagawa ito ng mga kurba at linya. Ang bawat tinta ay tila isang pako sa kabaong ng kanilang marangyang pangarap. Una si Nathan, na may kasamang malawak na ngiti. Pagkatapos ay si Nanay Gloria, na tila ba nanalo sa loterya. Ngayon, pamilya na talaga tayo. Sabi ni Nathan pagkatapos pirmahan ang huling pahina. Niyakap niya ako ng mahigpit, ngunit ang aking tingin ay nakapako sa dokumentong nasa mesa. Oo, Nathan, hinding-hindi ko makakalimutan ang araw na ito, bulong ko, habang naghahanda kami para sa hapunan. Nag-vibrate ang phone ni Nathan na naiwan sa ibabaw ng mesa. Hindi siya nakatingin. Mabilis kong sinulyapan ang screen. Isang mensahe mula kay Bianca. Babe, are you done with the cash cow? I'm waiting at the hotel. Malapit na tayong yumaman. Can't wait to leave that boring architect. Isang malamig na ngiti ang gumuhit sa aking mga labi. Habang masaya silang nagpaplano kung paano gagastusin ang perang akala nila ay sa kanila na. Dahan-dahan kong kinuha ang aking sariling telepono sa ilalim ng mesa. Nagpadala ako ng isang mensahe sa coordinator. Go ahead. Order the most expensive champagne, the rarest seafood, and the 12-tier cake. Make this wedding the most extravagant in history. Double the budget. Lumingon sa akin si Nathan. Ang kanyang mga mata ay puno ng kislap ng tagumpay. Bakit ka nakangiti? Hon, wala lang, Nathan. Sagot ko habang hinahawakan ang kanyang kamay. Iniisip ko lang kung gaano kabilis magbago ang buhay ng tao. Ngumiti ka lang, Nathan. Malapit na ang iyong pinakahihintay na araw. Ang aming hapunan ay puno ng tawa at plano-plano nilang nakawan ako. At plano kong sirain sila. Sa bawat subo nila ng pagkain, hindi nila alam na ito na ang huling pagkakataon na makakatikim sila ng karangyaan sa aking bulsa. Ang alimuom ng tsismis sa aming barangay ay mas mabilis pang kumalat kaysa sa usok ng nasusunog na basura. Sa bawat kanto, sa bawat tindahan, nararamdaman ko ang mga matang nakamanman, ang mga bulong-bulungan na tila maliliit na karayom na gustong tumusok sa aking balat. Alam ko ang arkitekto ng lahat ng ito si Nanay Gloria. Hindi sapat sa kanya ang nakawin ng aking pera. Kailangan din niyang wasakin ang aking dangal sa harap ng mga tao. Naglakad ako patungo sa palengke upang bumili ng ilang kailangan para sa huling dinner bago ang kasal. Hindi ko kailangan ang tulong ng kahit sino. Ang aking katahimikan ay ang aking baluti. Habang namimili ako ng mga sariwang prutas, isang grupo ng mga kababaihan, ang mga kilalang marites ng aming lugar, ang humarang sa aking daan. Pinamumunuan sila ni Aling Ising, ang pinakamatalik na kaibigan ni Gloria sa sugalan. Ay, heto na pala ang ating successful na architect. Simula ni Aling Ising sa boses na sadyang pinalakas upang marinig ng lahat. Balita namin, Mariel, ayaw mo raw bigyan ng panggamot ang biyenan mo. Akala ko ba ay malaki ang kinita mo sa Dubai? Bakit parang pati ang pagtulong sa pamilya ay tinitipid mo?
Tumigil ako sa pagpili ng mansanas at dahan-dahang humarap sa kanya. Ang aking mukha ay walang emotion, kasing tigas ng marmol. Aling-ising ang pagtulong ay kusa, hindi hinihingi sa ilalim ng blackmail, at tungkol sa panggamot. Normal ang lahat ng vital signs ni Nanay Gloria. Ang kailangan niya ay pahinga mula sa mahjong, hindi pera mula sa akin. Narinig ko ang mahinang singhap ng mga tao sa paligid. Hindi sila sanay na ang isang mabait na katulad ko ay sumasagot ng direkta. Naku, pakinggan niyo ang yabang na dahil may pera, dagdag pa ng isa pang babae. Kaya pala balita ni Gloria, balak mo raw siyang palayasin sa kondo niyo kapag kasal na kayo ni Nathan. Napakawalang utang na loob. Hindi ako natinag. Sa halip, kinuha ko ang aking notebook at isang ballpen mula sa aking bag. Sa harap nila, nagsimula akong magsulat. Anong ginagawa mo, Nino? Tanong ni Aling Ising. Bakas ang pagkalito sa kanyang mukha. Itinatala ko ang mga pangalan niyo. Sagot ko habang hindi pinuputol ang pagsusulat. Dahil ang bawat salitang paninirang puri na binibitawan niyo ay may katumbas na legal na pananagutan. Kapag tapos na ako sa Pamilya Reyes, kayo naman ang isusunod ko para sa cyber libel at slander. Ituloy niyo lang, Aling Ising. Gusto ko ring malaman kung magkano ang itatagal niyo sa korte. Biglang tumahimik ang paligid. Ang mga mapanuyang ngiti ay napalitan ng kaba. Isa-isa silang nag-iwas ng tingin at dahan-dahang lumayo. Tila mga daga na nakakita ng pusa. Pag-uwi ko sa bahay, sinalubong ako ng isang mas malaking sorpresa. Nakabukas ang telebisyon at doon ay nakita ko ang isang Facebook Live na nag-viral na. Si Nathan, nasa tapat ng aming paboritong parke. May hawak na gitara at isang malaking banner na may nakasulat na, Mariel, I will love you even if we have nothing. Nakaluhod siya sa harap ng maraming tao, nagpapanggap na isang bayani ng pag-ibig. Ang caption ng kanyang post ay tila isang kutsilyong isinasaksak sa likod ng katotohanan, giving my everything to the woman who has nothing but me. Material things don't matter as long as I have her heart. Ang mga comments ay puno ng papuri para sa kanya at pagtuligsa sa akin. Tinatawag nila akong cold-hearted at gold digger. The irony was sickening dahil lamang sa mga kwentong ipinakalat nila. Ginagawa ni Nathan ang lahat para magmukhang siya ang nagliligtas sa akin. Para kapag dumating ang araw na makuha niya ang ari-arian ko, sasabihin ng mga tao na deserve niya yan dahil napakabuti niyang lalaki. Pumasok si Nathan sa bahay. Pawisan at may malawak na ngiti. Akala niya ay mapapahanga ako sa kanyang ginawa. Hon, nakita mo ba ang post ko trending tayo? Gusto ko lang ipaalam sa buong mundo kung gaano kita kamahal. Kahit na, alam mo na, kahit na medyo nagkakaproblema tayo sa ugali mo nitong mga nakaraang araw, tiningnan ko siya. At sa unang pagkakataon, naramdaman ko ang matinding awa, hindi para sa aking sarili, kundi para sa kanya. Hindi niya alam na ang bawat like at share sa kanyang post ay lalong nagpapatibay sa ebidensya ng kanyang pagiging mapanlinlang. Ang galing mo, Nathan! Bulong ko habang ipinapakita ang aking screen sa kanya. Talagang ibinigay mo ang everything mo. Di ba pati ang huling sentimo ng kredibilidad mo, isinugal mo na. Anong ibig mong sabihin? Tanong niya. Unti-unting nawawala ang ngiti sa kanyang labi. Wala. Sagot ko sabay talikod. Iniisip ko lang kung anong magiging caption mo sa susunod na linggo kapag ang lahat ng mga taong ito ay nalaman na ang everything na sinasabi mo ay galing sa bulsa ko. Nag-vibrate ang phone ko. Isang email mula kay Tita Cecilia. Mariel, we have the official records of Nanay Gloria's gambling debts. It's more than 3 million pesos. And guess who's the guarantor? It's Nathan, using your forged signature on a personal loan. Ang aking dugo ay kumulo. Ngunit ang aking isipan ay nanatiling malinaw. Hindi lang pala ari-arian ang gusto nilang kunin. Balak din nila akong ibaon sa utang na hindi ko ginawa. Nathan, tawag ko sa kanya bago ako pumasok sa aking kwarto. Siguraduhin mong nakasuot ka ng pinakamagandang ngiti mo sa kasal. Dahil iyon na ang huling pagkakataon na magmumukha kang tao sa harap ng camera. Isinara ko ang pinto at dahan-dahang naupo sa sahig. Ang katahimikan sa loob ng silid ay napuno ng tunog ng aking sariling paghinga. Sa bawat tibok ng orasan, papalapit na ang oras ng paniningil. Isang linggo na lang at ang lahat ng mga marites sa palengke, ang mapagpanggap na hero sa Facebook,
At ang matandang naghihingalo sa sala ay malalaman kung ano ang tunay na ibig sabihin ng salitang karma. Sa loob ng isang madilim na sasakyan na nakaparada sa tapat ng isang mamahaling hotel sa Makati, tahimik kaming nagmamanman ni Noel at Liza. Ang tanging liwanag ay nagmumula sa mga streetlight at sa ningning ng dashboard ng aming sasakyan. Hindi ko na kailangan ng drama. Ang kailangan ko ay konkretong ebidensya na dudurog hindi lang kay Nathan, kundi pati na rin sa babaeng akala niya ay kanyang kakampi. Ayan na siya! Bulong ni Liza habang itinuturo ang isang babaeng nakasuot ng pulang dress, nakakarating lang sa lobby. Si Bianca, ang realtor na naging ahas sa aking sariling buhay. Mabilis na inihanda ni Noel ang kanyang camera na may long-range lens. Naririnig ko ang mahinang tunog ng pagpindot niya sa shutter habang kumukuha ng mga litrato. Ate, tingnan mo. Hindi lang pala si Nathan ang kamiting niya rito. Kasama niya si Tito Ramon. Nakita ko si Ramon ang tiyuhin ni Nathan na nagpapanggap na notaryo na may iniaabot na makapal na envelope kay Bianca. Ang kanilang mga galaw ay mabilis at puno ng kaba, tila mga magnanakaw na naghahati ng kanilang ninakaw sa madilim na sulok. Ayon sa nakuha kong records, Mariel, si Bianca ay hindi lang baon sa utang sa mga legal na bangko. Paliwanag ni Liza habang ipinapakita sa akin ang isang report sa kanyang tablet. May malaki rin siyang utang sa mga underground lending syndicates. Ang plano nilang pagbebenta sa lupa mo sa Batangas. Iyon ang gagamitin niya para ipambayad sa kanyang mga creditors na hindi marunong maghintay. Ginagamit lang niya si Nathan para makuha ang pirma mo at pagkatapos ay balak niyang takasan pati ang mapapangasawa mo. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa aking mga labi. Ang tadhana ay may kakaibang paraan ng pagbibigay ng hustisya. Si Nathan, na akala ay niloloko ako, ay niloloko rin pala ng babaeng pinagpalit niya sa akin. Isang siklo ng panlilinlang na walang pinipiling biktima. Wait, ate, may isa pang sasakyan na dumating, sabi ni Noel. Ang kanyang boses ay puno ng pagtataka. Isang itim na SUV ang huminto sa tapat ni Bianca. Bumaba ang isang lalaking nasa edad na, mukhang mayaman at makapangyarihan. Nakita namin kung paano nagbago ang kilos ni Bianca mula sa pagiging seryosong kausap ni Ramon. Bigla siyang naging malambing at yumakap sa lalaking kakarating lang. Sino yan? Tanong ko. Mabilis na nag-type si Liza sa kanyang tablet. Hinahanap ang plaka ng sasakyan. Pagkalipas ng ilang minuto, nanlaki ang kanyang mga mata. Mariel, hindi mo ito mainiwala. Ang lalaking iyan ay si Mr. Arnaldo, ang may-ari ng kumpanyang balak pagbentahan ni Nathan ng kondo mo. Siya rin ang main investor ng developer na balak kumuha sa lupa mo sa Batangas. Napahawak ako sa upuan ng sasakyan. Ang laro ay mas malalim pa sa inaasahan ko. Si Bianca ay hindi lang basta kabit. Siya ang inside man na nagluluto ng lahat ng transaksyon para sa isang mas malaking isda. At si Nathan isa lamang siyang hamak na pawn sa larong ito. Isang kasangkapan na itatapon din kapag tapos na ang trabaho. So, pinapaikot lang ni Bianca si Nathan para masigurado na mapupunta ang ari-arian ko kay Mr. Arnaldo sa napakababang halaga. Paghihinuha ko. And in return, siguro ay babayaran ni Arnaldo ang lahat ng utang ni Bianca. Eksakto, sagot ni Liza. At ang nakakalungkot, Mariel, akala ni Nathan ay siya ang mastermind. Hindi niya alam na kasama rin siya sa listahan ng mga ilalaglag. Record everything, Noel. Utos ko sa aking kapatid. Ang bawat yakap, ang bawat pag-abot ng envelope, kailangan nating makuha. Ito ang magiging special guest natin sa reception. Habang pinapanood ko silang pumasok sa loob ng hotel, isang matinding pakiramdam ng katiyakan ang bumalot sa akin. Ang bawat piraso ng puzzle ay unti-unti nang nabubuo. Ang pamilya Reyes ay hindi lang basta gahaman. Sila ay mga tanga na sumasayaw sa tugtog ng isang babaeng mas mapanganib kaysa sa kanila. Ate, may natuklasan pa ako. Sabi ni Noel habang tinitingnan ang isang digital file na nakuha niya mula sa cloud storage ni Nathan na nahack niya. May isa pang lalaki sa buhay ni Bianca. At ang lalaking ito, kilala siya ni Nathan. Sobrang kilala. Ipinakita ni Noel sa akin ang isang screenshot ng usapan sa Messenger. Ang aking dugo ay tila nag-iced nang mabasa ko ang pangalan. Hindi ito maaari. Bulong ko. Ang lalaking ito, siya ang best man ni Nathan sa kasal. Ang pinakamatalik niyang kaibigan. Isang malamig na katahimikan
ang namayani sa loob ng sasakyan. Ang lahat ay tila isang malaking biro. Ang kasal na ito ay hindi lamang isang pagtitipon ng mga mahal sa buhay. Ito ay isang pugad ng mga ahas na handang tuklawin ang isa't isa para sa sariling kapakanan. Ituloy ang pagmamanman. Sabi ko sa boses na kasing lamig ng kamatayan. Gusto kong malaman ang lahat ng hotel room numbers nila sa gabi ng kasal. Titiyakin nating walang makakatakas sa kahihiyang ito. Habang pinagmamasdan ko ang gusali ng hotel, isang imahe ang nabuo sa aking isipan. Ang imahe ng isang bahay na gawa sa baraha na unti-unting guguho sa ilalim ng bigat ng sarili nitong mga kasinungalingan. At ako ang magsisilbing hangin na hihihip sa huling baraha. Ang bawat rosas na nakapalamuti sa aming sala ay tila mga tuyot na bulaklak sa isang burol mabango, ngunit nagpapahiwatig ng kamatayan. Bisperas na ng kasal. Ang huling dinner kasama ang pamilya Reyes bago ang malaking araw. Sa paligid ko, ang lahat ay tila isang magandang panaginip, ang malambot na tugtog ng violin sa background. Ang mga mamahaling kubyertos na nagniningning sa ilalim ng chandelier at ang mga ngiting sadyang ipininta sa mga mukha ng aking mga kaaway. Nakaupo si Nanay Gloria sa aking harapan. Nakasuot ng kanyang pinakamagarang alahas na alam kong ako rin ang nagbayad. Mariel, anak. Anya habang hinahawakan ng aking kamay. Ang kanyang balat ay tila malamig na balat ng ahas. Salamat sa gabing ito. Tunay na pinagpala si Nathan na magkaroon ng asawang kasing talino at kasing galante mo. Sa wakas, bukas ay iisa na tayo. Ngumiti ako sa kanya. Isang ngiting hindi umabot sa aking mga mata. Ganoon din po ang nararamdaman ko. Nay, bukas, lahat ng mga pangarap niyo para sa pamilyang ito ay magkakaroon ng katuparan. Higit pa sa inaasahan niyo, tumayo si Nathan at itinaas ang kanyang baso ng champagne. A toast. Para sa aking magandang bride, Mariel. Salamat sa pagtitiwala mo sa akin. Ipinapangako ko, hinding-hindi mo pagsisisihan ang pagpirma sa trust fund na iyon. It's for us, for our future. Cheers! Tanging sagot ko bago tinikman ang alak. Mapait ito, kasing pait ng katotohanang kinakain nila sa aking harapan. Pagkatapos ng dinner, hila-hila ako ni Nathan sa gitna ng sala. Hon, may maliit akong regalo para sa'yo, para naman hindi mo sabihing puro pangarap lang ang dala ko. Inilabas niya ang isang maliit na velvet box. Sa loob ay isang kwintas na may kulay asul na bato. Isang sapphire necklace. Sabi ng jeweler, it symbolizes loyalty and trust. Bagay na bagay sa'yo. Kinuha ko ang kwintas at hinawakan ang bato. Sa isang sulyap pa lang, alam kong hindi ito tunay na sapphire. Ito ay isang piraso ng mamahaling salamin, isang imitation, gaya ng lalaking nagbibigay nito. Napakaganda, Nathan. Napaka-convincing, sabi ko habang tinitingnan ang reflection ko sa salamin. Kasing linis ng hangarin mo, suotin mo bukas. Ha, sabi niya sabay halik sa aking leeg. Nakaramdam ako ng matinding pandidiri, ngunit nanatili akong estatwa. Biglang naramdaman ko ang mahinang pag-vibrate ng telepono ni Nathan sa kanyang bulsa. Isang mabilis na sulyap ang ginawa niya bago siya lumayo ng kaunti. Hindi ko pinalampas ang pagkakataong iyon. Sa tulong ng screen mirroring app na lihim naming itinanim ni Noel sa kanyang phone, nabasa ko ang mensaheng kakarating lang. Galing ito kay Bianca. Nandito na ako sa hotel room 402. Isang huling gabi bago ang grand performance mo bukas. I'm waiting, babe. Huwag mong paghintayin ang tunay mong asawa. Nanigas ang aking panga. Ang kapal ng mukha nilang gamitin ang hotel na ako rin ang nag-book para sa kanilang kahalayan. Tumingin sa akin si Nathan. Bakas ang kaba na pilit itinatago. Hon, kailangan ko lang sagutin itong tawag mula sa office. Urgent lang. Sandali lang ako. Ha? Paalam niya. Go ahead, Nathan. Huwag mong paghintayin ang importante mong kausap. Sagot ko ng may malalim na kahulugan. Nang makaalis siya, pumasok ako sa aking silid at isinara ang pinto. Inilabas ko mula sa aking bag ang isang maliit na pulang USB drive. Ito ang aking wedding gift para sa pamilya Reyes. Dito nakatago ang lahat ng recordings, ang mga litrato sa hotel, ang record ng utang ni Gloria, at ang ebidensya ng pakikipagsabuatan ni Bianca kay Mr. Arnaldo. Narinig ko ang mahinang katok sa bintana.
Si Noel iyon, galing sa labas ng terrace. Inabot ko sa kanya ang USB at handa na ang lahat. Nakasync na ito sa AV system ng Cathedral. Ang kailangan mo na lang gawin ay ibigay ang signal. Bulong ni Noel. Ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon. Siguraduhin mong walang palya, Noel. Gusto kong makita ng bawat bisita, bawat marites, at bawat kasosyo nila kung anong klaseng halimaw ang kinatatakutan nila. Utos ko. Copy, ate, pero paano ka? Kaya mo ba silang harapin bukas ng mag-isa sa altar? Tumingin ako sa salamin. Sa aking sariling reflection na nakasuot ng gown na bukas ay magiging simbolo ng kanilang katapusan. Noel, hindi ako mag-iisa. Kasama ko ang katotohanan. At ang katotohanan iyon ang lulunod sa kanila. Lumabas ako ng kwarto at nakita ko si Nanay Gloria na nag-aayos ng mga regalo sa sala. Ang mukha niya ay puno ng kasakiman habang tinitingnan ang mga pangalan ng mga bigating bisita. Mariel, bakit gising ka pa? Kailangan mong magpahinga para sa beauty rest mo. Sabi niya nang mapansin ako. Iniisip ko lang po ang vows ko, Nay. Gusto ko kasing maging tapat sa harap ng lahat. Sagot ko habang naglalakad patungo sa kusina para kumuha ng tubig. Bukas, ang cathedral na inaasahan nilang magiging simula ng kanilang kayamanan ay magiging korte ng kanilang hatol. Ang bawat hakbang ko sa aisle ay magiging isang tunog ng orasan na nagbibilang patungo sa pagsabog ng kanilang mga kasinungalingan. Habang pinagmamasdan ko ang kadiliman sa labas, narinig ko ang tunog ng sasakyan ni Nathan na paalis ng garahe. Papunta na siya kay Bianca. Papunta na siya sa huling gabi ng kanyang kalayaan. Ngumiti ako sa dilim. Ang laro ay tapos na. Hindi lang nila alam. Ang aking huling mensahe sa coordinator, bago ako matulog, ay simple lang, tiyakin na ang lahat ng camera ay nakatutok sa mukha ni Nathan at Gloria kapag nagsimula na ang video. Gusto kong makita ang bawat detalye ng kanilang pagguho. Ang sikat ng araw na tumatagos sa makukulay na bintanang bubog ng cathedral ay tila mga mapanuring mata na nakatingin sa aking bawat hakbang. Suot ko ang aking trahe de boda, isang obra maestra ng sedang puti na nagkakahalaga ng milyon-milyon. Para sa mga panauhin, ako ang larawan ng isang masayang babaeng malapit nang makamit ang kanyang pangarap. Ngunit para sa akin, ang telang ito ay hindi simbolo ng kadalisayan, kundi isang baluti para sa isang digmaan na ako lang ang nakakaalam. Ang tunog ng marahang kumpas ng organo ay pumupuno sa bawat sulok ng dambana. Mabagal ang aking paglakad sa gitna ng aisle. Sa bawat dako, nakikita ko ang mga mukha ng mga kamag-anak ni Nathan, ang mga kaibigan niyang nakasuot ng mga barong na ako ang nagbayad, at ang mga marites na handang-handa ng kumuha ng litrato para sa kanilang social media. Sa dulo ng altar, nakatayo si Nathan. Napakakisig niya sa kanyang suot na suit. May kasamang ngiti na akala mo ay tapat. Ngunit sa aking paningin ay tila isang maskara na unti-unti nang natitibag. Sa tabi niya ay si Nanay Gloria, nakasuot ng gown na kulay ginto. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa kasakiman habang tinitingnan ang marangyang dekorasyon na sa tingin niya ay kanya na simula mamaya. Nakarating ako sa altar. Hinawakan ni Nathan ang aking kamay. Malamig ang kanyang palad. O baka ang aking pakiramdam lang ang tuluyan ng naging yelo. Nagsimula ang seremonya. Ang boses ng pari ay tila isang malabong bulong sa aking pandinig, habang ang aking buong atensyon ay nakatuon sa isang maliit na pulang bumbilya. Sa gilid ng choir loft ang signal ni Noel. Handa na ang lahat. Nathan Reyes, tinatanggap mo ba si Mariel Villanueva bilang iyong asawa? Sa hirap at ginhawa, hanggang sa kamatayan, tanong ng pari. Opo, Father, buong puso, sagot ni Nathan. Ang kanyang boses ay puno ng peking emosyon na muntik ko nang paniwalaan noon. Lumingon ang pari sa akin. Ang buong cathedral ay binalot ng isang nakabibinging katahimikan. Lahat ay nag-aabang sa aking sagot. Mariel Villanueva, tinatanggap mo ba si Nathan Reyes bilang iyong asawa? Sa hirap at ginhawa hanggang sa kamatayan. Tumitig ako ng diretso sa mga mata ni Nathan. Nakita ko ang pananabik doon hindi para sa akin, kundi para sa pirma ko na maglilipat ng lahat ng ari-arian ko sa kanya. Dahan-dahan kong iniurong ang aking kamay mula sa kanyang pagkakahawak. Hindi. Ang aking maikli, ngunit matikas na sagot. Isang kolektibong singhap ng gulat ang dumaan sa buong cathedral.
Ang bulong-bulungan ay tila isang mabilis na apoy na kumalat sa mga upuan. Nanlaki ang mga mata ni Nathan, habang si Nanay Gloria ay biglang tumayo mula sa kanyang kinauupuan. Hon, anong biro ito? Pautal na tanong ni Nathan. Ang kanyang ngiti ay napalitan ng kaba. Hindi ito biro, Nathan, hindi ito kasal, kundi isang paghuhukom. Sabi ko sa boses na sapat na malakas upang marinig ng lahat. Sa isang iglap, namatay ang lahat ng ilaw sa loob ng cathedral maliban sa dalawang malaking LED screen sa magkabilang gilid ng altar. Biglang bumungad sa screen ang isang video malinaw at malakas ang audio. Lumalabas doon ang mukha ni Nathan at ni Bianca sa loob ng hotel room kagabi. Ang dali talagang utuhin ni Mariel, babe. Maririnig ang boses ni Nathan sa video habang humahalakak. Isang pirma lang sa trust fund na, yun, sa atin na ang lahat, itatapon ko na siya pagkatapos nating makuha ang pera. Sinundan ito ng audio recording ni Nanay Gloria. Siguraduhin mong nakapirma na siya. Itatapon na natin ang babaeng iyan na parang basahan. At ang huli, ang mga dokumento ng peking deed of sale and ang record ng mga utang ni Gloria sa sugal. Kasama ang litrato ni Bianca na kasama ang best man ni Nathan. Ang cathedral ay napuno ng kaguluhan. Ang mga bisita ay nagsimulang mag-ingay. Ang ilan ay tumayo upang mas makita ang screen. Si Nanay Gloria ay nagsimulang sumigaw, habang si Nathan ay tila isang estatwa na hindi makagalaw sa gitna ng altar. Sinungaling ka! Inimbento mo lang yan? Sigaw ni Nanay Gloria habang sinusubukang lumapit sa akin. Nathan, huwag kang makinig sa kanya. Ngunit bago pa siya makalapit, bumukas ang malaking pinto ng cathedral. Pumasok si Attorney Cecilia Villanueva, kasama ang 4 na lalaking nakasuot ng barong at may dalang mga dokumento. Ang mga pulis ay sumunod sa kanya. Mr. Nathan Reyes at Miss Gloria Reyes, boses ni Tita Cecilia na umalingaw-ngaw sa buong gusali. Nandito kami upang isilbi ang isang formal na demanda para sa falsification of public documents at professional fraud. At dahil pinirmahan nyo ang Family Liability Agreement kahapon, opisyal na ring ipinapaalam ng bangko ang pag-freeze sa lahat ng inyong ari-arian upang pambayad sa danyo sa aking kliyente. Anong agreement? Tanong ni Nathan. Ang kanyang boses ay halos hindi marinig. Ang akala nyo ay trust fund, Nathan. Sabi ko habang dahan-dahang tinatanggal ang aking belo at inihahagis ito sa sahig. Iyon ay ang inyong sentensya. Lahat ng utang ng nanay mo, lahat ng gastos sa kasal na ito, at lahat ng nanakaw nyo sa akin ay personal nyo ng pananagutan. Wala na kayong matatakasan. Biglang humawak sa dibdib si Nanay Gloria at bumagsak sa sahig. Sinusubukang gamitin ang kanyang lumang taktika. Ngunit walang lumapit, walang tumulong. Ang lahat ng mga marites na dati ay kakampi niya ay abala na sa pagvideo sa kanyang kahihiyan. Tumayo ka dyan, Nanay. Malamig kong sabi. Alam nating lahat na normal ang BP mo. Ipunin mo ang lakas mo dahil kailangan mo yan sa kulungan. Tumingin ako kay Nathan na ngayon ay nakaluhod na sa harap ng altar. Hindi para manalangin, kundi dahil sa bigat ng katotohanang nawala na ang lahat sa kanya. Lumapit ako at kinuha ang singsing na ibinigay niya kagabi ang peking sapphire. Ibinagsak ko ito sa harap niya. Sabi mo, loyalty and trust. Sabi ko, kasing peke ng singsing na ito ang buong pagkatao mo. Tumalikod ako at naglakad palabas ng cathedral. Ang bawat hakbang ko ay tila isang paglaya. Sa labas, sinalubong ako ni Noel na may malawak na ngiti at isang yakap. Ate, tapos na? Bulong niya. Hindi pa, Noel. Sagot ko habang nakatingin sa malayo. Ngayon pa lang nagsisimula ang buhay ko. Ngunit sa likod namin, narinig ko ang isang malakas na sigaw mula sa loob, ang boses ni Nathan na tinatawag ang aking pangalan. Puno ng desperasyon at galit. At sa sandaling iyon, alam kong ang bombang itinanim ko ay hindi lang sumabog. Tuluyan nitong winasak ang lahat ng kanilang inaasahan. Ang katahimikan sa loob ng aming condo unit pagkatapos ng gulo sa cathedral ay tila isang mabigat na kumot na bumabalot sa bawat sulok ng silid. Ngunit hindi ito ang katahimikan ng kapayapaan. Ito ang katahimikan ng isang gumuhong imperyo na gawa sa buhangin. Habang pinapanood ko ang mga tauhan ng sheriff na naglalagay ng mga dilaw na tape at nag-iimbentaryo ng mga gamit, wala akong naramdamang pagsisisi. Ang bawat piraso ng muebles, bawat appliance na ako ang bumili,
ay saksi sa bawat gabing ginamit nila ako bilang gatasan ng kanilang karangyaan. Sa gitna ng sala, nakaupo si Nathan sa sahig, nakasandal sa sofa na dati ay paborito niyang higaan. Wala na ang kanyang kagalantihan. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo. Ang kanyang mamahaling suit ay may mantsa ng luha at pawis. Sa tabi niya, si Nanay Gloria ay patuloy sa kanyang mahinang paghikbi. Isang tunog na dati ay nagpapalambot sa aking puso, ngunit ngayon ay tila gasgas na plaka na lamang sa aking pandinig. Mariel, paano mo nagawa ito sa amin? Pautal na tanong ni Nathan. Ang kanyang boses ay puno ng pait. Inisip ko na mahal mo ako. Inisip ko na pamilya tayo. Pamilya? Isang malamig na tawa ang kumawala sa aking labi habang iniaabot ko sa kanya ang isang dokumento mula sa folder ni Attorney Cecilia. Ang pamilya ay hindi nagnanakaw sa isa't isa. Nathan, ang pamilya ay hindi nagluluto ng peking benta ng lupa habang natutulog ang isa. Ang pamilya ay hindi nagtatago ng kabit sa hotel na ako rin ang nagbayad. Inilapit ni Tita Cecilia ang kanyang sarili. Ang kanyang mga takong ay gumagawa ng matitigas na tunog sa sahig. Mr. Reyes, wag na nating pahabain ang drama. Dahil sa family liability agreement na pinirmahan nyo, ang lahat ng gastos sa kasal na hindi natuloy ang katedral, ang reception, ang gowns, at ang catering na nagkakahalaga ng mahigit 5 milyong piso ay opisyal nang naging utang nyo sa aking kliyente. Kasama na rito ang 3 milyong pisong loan na kinuha mo gamit ang peking pirma ni Mariel. 5 milyon! Halos lumabas ang mga mata ni Nanay Gloria sa gulat. Saan kami kukuha ng ganyang kalaking pera, Mariel? Maawa ka, matanda na ako. Baka mamatay ako sa loob ng kulungan. Nay, hindi ba't mahilig kayo sa sugal? Sabi ko habang tinitingnan ang aking relos. Isipin nyo na lang na ito ang huling taya nyo. At natalo kayo ng malaki. Tungkol naman sa paninirahan nyo rito, may masamang balita ako. Ang kondo na ito ay naibenta ko na sa isang investor 3 araw na ang nakalilipas. Mayroon na lamang kayong 2 oras para kunin ang mga personal ninyong gamit at umalis. Ano, palalayasin mo kami sa sarili mong bahay? Sigaw ni Nathan. Pilit na tumatayo kahit nanginginig ang mga tuhod. Hindi ko kayo palalayasin sa bahay ko, Nathan, pagtatama ko. Palalayasin ko kayo sa bahay na hindi naman sa inyo simulat sa pool. Ang mga gamit na binili ko, iiwan ko ang mga iyan dito dahil bahagi iyan ng benta. Ang sa inyo lang ay ang mga damit nyo at ang mga kasinungalingan nyo. Sa labas ng pinto, naririnig ko ang bulungan ng mga kapitbahay. Ang mga marites na dati ay naninira sa akin ay nandoon na ngayon. Dala ang kanilang mga telepono. Kumukuha ng video sa pagbagsak ng pamilya Reyes. Ang social media na ginamit ni Nathan para magpabango ng pangalan ay siya ring naging bitayan niya. Ang bawat comment ay puno ng pangungutya. Biglang bumukas ang elevator at lumabas doon ang isang babaeng gulo-gulo rin ng ayos. Si Bianca, ang kanyang mukha ay puno ng galos. At ang kanyang pulang damit ay punit na sa gilid. Nathan, tulungan mo ako. Sigaw ni Bianca habang tumatakbo patungo sa amin. Si Mr. Arnaldo. Nalaman niya ang tungkol sa atin. Ipinakuha niya ang lahat ng pera ko. Pati ang kotse ko. Pinagbantaan niya ang buhay ko. Napatingin si Nathan kay Bianca. And sa unang pagkakataon, nakita ko ang pagkamuhi sa kanyang mga mata para sa babaeng pinagpalit niya sa akin. Umalis ka rito. Bianca, kasalanan mo ang lahat ng ito. Kung hindi dahil sa mga plano mo, sana ay mayaman pa rin ako ngayon. Kasalanan ko, ganti. Ganti ni Bianca. Ang kanyang boses ay naging matinis at puno ng puot. Ikaw ang gahaman. Nathan. Ikaw ang nagpilit na bilisan ang pagkuha sa lupa ni Mariel dahil kailangan mong bayaran ang utang ng nanay mong sugarol. Habang nag-aaway ang 2 ahas sa aking harap, tumalikod ako, kinuha ko ang aking handbag, at hinarap si Noel na kanina pa tahimik na nagmamasid sa tabi ni Tita Cecilia. Noel, ihanda mo na ang sasakyan. Ayaw ko nang makalanghap ng hangin sa lugar na ito. Sabi ko nang hindi man lang nililingon ang gulo sa likuran ko. Mariel, huwag kang umalis. Mag-usap tayo, sigaw ni Nathan habang hinahabol ako. Ngunit hinarang siya ng mga security guard na kasama ni Tita Cecilia. Ang tunog ng kanyang pagmakaawa ay unti-unting humihina habang lumalayo ako sa pasilyo. Nakarating ako sa parking lot at huminga ng malalim. Ang hangin sa labas ay masarap sa pakiramdam, puno ng pag-asa at bagong simula.
Sumakay ako sa kotse at tumingin sa huling pagkakataon sa gusali, kung saan inakala ko noon na itatayo ko ang aking pangarap. Ate, saan tayo pupunta? Tanong ni Noel habang binubuhay ang makina ng sasakyan. Sa Batangas mo. Noel, dun tayo magsisimula. Sagot ko habang binubuksan ang isang maliit na box na naglalaman ng mga susi ng aming lumang ancestral house. Pero bago yan, may kailangan muna tayong gawin. Ano yun, ate mo? Kinuha ko ang aking phone at pinindot ang send sa isang email na matagal ko nang inihanda. Ito ay isang formal na report sa Bureau of Internal Revenue at sa National Bureau of Investigation tungkol sa lahat ng illegal na transaksyon ni Mr. Arnaldo at ang pakikipagsabuatan ni Ramon at Bianca. Ang hustisya, Noel, ay hindi lang para sa mga taong nanakit sa atin ng direkta. Para rin ito sa sistemang sumisira sa buhay ng iba. Bulong ko, habang umaandar ang sasakyan palayo sa Quezon City, isang notification ang lumitaw sa aking screen. Isang unknown number ang nag-text. Nakita ko ang balita. Matapang ka. Mariel, kung kailangan mo ng tulong sa disenyo ng bago mong center sa Batangas, narito lang ako. Gabriel, napangiti ako. Hindi dahil sa kailangan ko ng lalaki para sagipin ako, kundi dahil sa wakas. May isang taong nakakita sa aking kakayahan, hindi sa aking ari-arian. Ngunit ang aking taong ngiti ay biglang naglaho. Nang makatanggap ako ng isa pang tawag mula kay Tita Cecilia, ang kanyang boses ay puno ng tension. Mariel, may problema. Si Nathan. Nakatakas siya sa mga pulis habang nililipat sila sa istasyon. At ayon sa mga saksi, ang huli niyang sinabi ay ang pangalan mo. Ang malamig na kaba ay muling gumapang sa aking likuran. Ang laro ng karma ay tila may isa pang huling yugto na hindi ko inaasahan. Ang halimuyak ng dagat at ang amoy ng basang lupa pagkatapos ng ulan sa Batangas ay tila isang haplos ng pag-asa sa aking pagal na diwa. Dito sa aming ancestral house, malayo sa ingay at polusyon ng Maynila, sinubukan kong buuin ang mga pira-pirasong bahagi ng aking sarili. Ang dating bakanting lote sa gilid ng aming tahanan ay unti-unti nang nagiging liham center, isang santuaryo, para sa mga kababaihang biktima ng pananalapi at emosyonal na pang-aabuso. Bawat semento at bakal na inilalagay sa pundasyon ng gusaling ito ay simbolo ng aking pagbangon. Isang hapon, habang tinitingnan ko ang mga blueprint ng center, isang pamilyar na sasakyan ang huminto sa tapat ng aming gate. Bumaba ang isang lalaking may bitbit na mga rolyo ng plano at isang maliit na paper bag. Si Gabriel Santos. Hindi ko inaasahan na ang isang tanyag na arkitekto na katulad niya ay maglalaan ng oras para sa isang maliit na proyekto sa probinsya. Architect Villanueva, magandang hapon. Bati ni Gabriel sa kanyang baritono at mahinahong tinig. Inabot niya sa akin ang paper bag. Mainit na kapeng barako. Alam kong kailangan mo ito sa dami ng inaasikaso mo. Ngumiti ako at tinanggap ang kape. Ang init ng tasa sa aking palad ay nagbigay ng kakaibang ginhawa. Salamat, Gabriel. Hindi mo naman kailangang mag-abala. Kaya ko naman itong tapusin. Alam kong kaya mo. Tugon niya habang nakatingin sa ginagawang gusali. Pero ang pagtulong ay hindi dahil sa hindi mo kaya, kundi dahil mas maganda ang resulta kapag may katuwang ka na tunay na rerespeto sa vision mo. Naglakad kami sa paligid ng construction site. Sa bawat paliwanag ni Gabriel tungkol sa ventilation at natural lighting, nararamdaman ko ang kanyang katapatan. Walang mabulaklak na salita, walang mga pangakong hindi kayang tuparin. Isang simpleng pagkilala sa aking kakayahan bilang kapwa-arkitekto. Mariel, tawag niya nang tumigil kami sa ilalim ng isang puno ng mangga. Balita ko, wala pa ring lead ang mga pulis kung nasaan si Nathan. Gusto ko lang malaman mo na narito ang mga tauhan ko para bantayan ang paligid. Hindi ka kailangang matakot. Hindi ako natatakot. Gabriel? Matigas kong sagot habang tinititigan ang papasikat na buwan. Natapos na ang panahon na kinakatakutan ko ang anino ng taong iyon, ngunit salamat sa pag-aalala. Sa kabila ng aking matikas na pananalita, ang balisang pakiramdam sa aking dibdib ay hindi pa rin tuluyang nawawala. Pag-alis ni Gabriel, sinalubong ako ni Noel sa pintuan. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala habang hawak ang kanyang telepono. Ate, tumawag si Tita Cecilia, bungad ni Noel. Sabi niya, may nakita raw na kahina-hinalang lalaki na paikot-ikot sa tapat ng opisina niya sa Makati at may iniwan daw na sobre.
Para sa'yo. Sobre anong laman? Tanong ko habang kinukuha ang aking sariling phone. Isang litrato? Ate, litrato mo habang naglalakad dito sa Batangas kahapon. Ibig sabihin, alam nila kung nasaan tayo. Sinusundan tayo ni Nathan. Isang malamig na kilabot ang gumapang sa aking likuran. Ang santuwaryo na binuo ko ay tila unti-unti nang pinapasok ng lason mula sa nakaraan. Pumasok ako sa aking opisina upang tawagan si Tita Cecilia. Ngunit bago ko pa mapindot ang dial, napansin ko ang isang bagay sa ibabaw ng aking mesa. Ang aking lumang engagement ring, ang peking sapphire na ibinagsak ko sa altar ng cathedral, ay naroon. Nakapatong ito sa ibabaw ng aking journal. Nagniningning sa ilalim ng liwanag ng desk lamp. Nanigas ang aking buong katawan. Nakalock ang pintuan ng aking opisina bago ako lumabas kanina. Walang ibang may susi rito kundi ako at si Noel. Paano ito nakarating dito? Dahan-dahan kong nilapitan ang mesa. May isang maliit na piraso ng papel sa ilalim ng singsing. Gamit ang nanginginig na mga daliri. Binasa ko ang nakasulat doon. Ang peke ay hindi basta-basta nababasag. Mariel, gaya ng pag-ibig ko, hindi mo ako ganoon kadaling matatakasan. See you soon, Mrs. Reyes. Ang tunog ng malakas na kulog sa labas ay sinabayan ng biglang pagkamatay ng lahat ng ilaw sa loob ng bahay. Ang buong ancestral house ay binalot ng madilim at nakabibinging katahimikan. Noel, sigaw ko habang kinakapa ang flashlight sa drawer. Noel, nasaan ka? Walang sumasagot. Ang tanging naririnig ko ay ang malakas na pagtibok ng aking puso at ang tunog ng ulan na humahampas sa mga bintana. Mula sa dilim, narinig ko ang mahinang kiskis ng mga yabag ng paa sa labas ng aking pinto. Ang tunog ng pagpihit ng doorknob ay dahan-dahan at puno ng panunukso. Mariel, Hon, nandito na ako. Isang pamilyar at paos na boses ang bumulong mula sa kabilang panig ng pinto. Hinigpitan ko ang hawak sa aking letter opener, ang tanging sandata na malapit sa akin. Ang aking hininga ay naging mababaw. Ang pinto ay dahan-dahang bumukas. At isang anino ang aninag ko sa gitna ng kadiliman. Ngunit ang mas ikinagulat ko ay ang hawak ng aninong iyon, isang bagay na nagpapahiwatig na hindi lang ang aking buhay ang nasa panganib ngayong gabi. Ang bawat patak ng ulan sa bubong ay tila mga martilyong pumupukpok sa aking kaba, ngunit hindi ko hinayaang lamunin ako ng takot. Nanatili akong nakatayo sa gitna ng dilim. Ang aking mga daliri ay mahigpit na nakahawak sa bakal na letter opener. Ang anino sa pintuan ay dahan-dahang lumapit. At sa tulong ng isang mabilis na kislap ng kidlat mula sa labas, bumungad ang mukha ni Nathan. Wala na ang makisig na lalaking minahal ko noon. Ang kanyang mukha ay puno ng dungis. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik at tila nawawala na sa katinuan. Hawak niya ang isang piraso ng kahoy at sa kabilang kamay ay ang kanyang telepono na ginagamit niyang flashlight. Mariel, Hon, bakit mo ako ginaganito? Ang kanyang boses ay nanginginig. Tila isang batang nagmamakaawa na may kasamang lason. Sana ay ibinigay mo na lang ang gusto namin. Sana ay hindi mo na pinahaba ang gulo. Tingnan mo, naging kriminal pa ako dahil sa kasamaan ng ugali mo. Hindi dahil sa akin. Nathan, sagot ko. Ang aking boses ay matatag at walang panginginig. Naging kriminal ka dahil pinili mong magnakaw at manloko. Huwag mong isisi sa akin ang sarili mong kabulukan. Ibinigay ko ang lahat sa'yo, sigaw niya, habang hinahampas ang mesa. Minahal kita. Pero mas pinili mo ang pera kaysa sa pamilya natin. Nasaan si Noel? Nasaan ang kapatid mo? Gusto mo ba siyang makitang nasasaktan? Doon ay kumirot ang aking puso, ngunit hindi ako nagpakita ng kahinaan. Kung may mangyaring masama kay Noel, Nathan, titiyakin kong hindi ka lang mabubulok sa kulungan. Hahanapin kita kahit sa kabilang buhay. Tumawa si Nathan. Isang nakakangilabot na tawa na umalingaw-ngaw sa tahimik na silid. Wala ka nang magagawa. Mariel, ibigay mo sa akin ang titulo ng lupa rito sa Batangas. Pirmahan mo ang transfer documents. At baka pakawalan ko pa ang kapatid mo. Ganun ba? At sabi ko habang dahan-dahang lumalapit sa bintana. Sa tingin mo ba ay ganoon ako katanga para hindi paghandaan ang pagdating mo? Biglang bumukas ang lahat ng ilaw sa loob ng bahay. Kasabay ng tunog ng sirena ng mga pulis na pumalibot sa aming bakuran. Nanlaki ang mga mata ni Nathan
at mabilis siyang lumingon sa pintuan. Doon, pumasok si Gabriel Santos kasama ang 2 armadong security guard at si Noel na ligtas at walang galos. Ating sigaw ni Noel habang tumatakbo patungo sa likuran ni Gabriel. Nathan Reyes, ibaba mo ang hawak mo. Utos ng isang pulis na pumasok mula sa terrace. Nabitawan ni Nathan ang hawak niyang kahoy. Ang kanyang buong katawan ay nanginig sa takot nang mapagtanto niyang wala na siyang matatakasan. Paano niyo nalaman? Simple lang, Nathan. Sabi ko habang inilalagay ang aking letter opener sa mesa. Inaasahan ko na ang pagtakas mo. Ang GPS tracker na lihim kong itinanim sa engagement ring na ibinagsak ko sa simbahan. Yun ang nagdala sa amin sa bawat hideout mo at ang pagpasok mo rito sa bahay. Lahat yan ay recorded sa mga hidden cameras na ipinalagay ko kay Gabriel. Lumapit si Gabriel sa akin at hinawakan ang aking balikat. Isang tahimik na suporta na nagbigay sa akin ng lakas. Tumingin ako kay Nathan na ngayon ay pinapustasan na ng mga pulis. Ang kanyang mukha ay puno ng desperasyon. Ang dating mapagpanggap na hero ay isa na lamang kaawa-awang bilanggo. Mariel, please, Nay Gloria needs me. May sakit siya. Sigaw ni Nathan habang kinakaladkad siya palabas. Huwag kang mag-alala. Nathan, nakakulong na rin ang nanay mo sa city jail. Doon kayo magkwentuhan tungkol sa mga plano niyong hindi natuloy. Huling hirit ko bago sila tuluyang nawala sa aking paningin. Nang tumahimik na ang paligid, naupo ako sa aking upuan. Ang pagod ng nakaraang mga buwan ay tila biglang bumuhos. Ngunit kasabay nito ay ang isang matinding pakiramdam ng tagumpay. Wala nang nagnanakaw ng aking hininga. Wala nang ahas sa aking bakuran. Ayos ka lang ba, Mariel? Tanong ni Gabriel sa malumanay na tinig. Tumingin ako sa kanya at tumango. Ayos lang ako, Gabriel. Gabriel? Salamat sa lahat. Wala yon. Ang mahalaga ay ligtas na kayo ni Noel. Sabi niya habang tinutulungan akong ayusin ang mga blueprints na nagulo sa sahig. Ngayon, pwede na nating ituloy ang pagpapatayo ng Liham Center ng walang abala. Hinawakan ko ang kamay ni Noel na nasa tabi ko. Ang aming pamilya ay maliit, ngunit matatag. Ang bawat lamat ng nakaraan ay magsisilbing paalala na ang isang babaeng marunong lumaban ay hindi kailanman matatalo ng kahit anong uri ng panlilinlang. Sa labas, ang ulan ay unti-unti nang tumitigil. Ang mga ulap ay nagsimulang maghiwalay upang bigyang daan ang sinag ng buwan. Ang gabi na inakala kong magiging katapusan ko ay naging huling kabanata lamang ng isang masamang panaginip. Bukas month, sisikat ang araw sa isang bagong Batangas. Isang lugar kung saan ang aking pangalan ay hindi na maiuugnay sa isang scam, kundi sa isang matagumpay na arkitekto na nagtayo ng kanyang sariling kinabukasan mula sa mga guho ng pagtataksil. Tumingin ako sa aking mga kamay. Malinis ang mga ito, walang bahid ng dugo, ngunit puno ng lakas. Ang hustisya ay naisakatuparan hindi sa pamamagitan ng galit, kundi sa pamamagitan ng matalas na isipan at hindi matitinag na paninindigan. 3 taon na ang lumipas simula nang gumuho ang katedral ng mga kasinungalingan sa aking buhay. At ngayon, habang pinagmamasdan ko ang papalubog na araw mula sa balkonahe ng Liham Center, ramdam ko ang tunay na kahulugan ng kapayapaan. Ang gusaling ito, na may disenyo ng modernong arkitektura, ngunit may pusong Batanggenyo, ay punong-puno ng ingay at tawanan. Ngayon ang unang graduation ng mga kababaihang tinulungan naming makabangon mula sa mga mapang-abusong relasyon at financial traps. Sa gitna ng pagtitipon, lumapit sa akin si Noel, nakasuot ng kanyang toga at may dalang medalya. Katatapos lang din ng kanyang board exams at ngayon ay isa na siyang lisensyadong civil engineer. Ang hupyak niyang mga pisngi noon ay napalitan ng kislap ng tagumpay at kalusugan. Ate, we made it! Bulong ni Noel habang niyayakap ako ng mahigpit. Salamat dahil hindi ka sumuko sa atin. Salamat dahil pinili mo ang sarili mo. You made yourself, Noel. Sagot ko habang hinahaplos ang kanyang buhok. Ang ginawa ko lang ay binuksan ang pinto. Ikaw ang naglakad palabas. Dumating din si Tita Cecilia. Kasing talas pa rin ng dati, ngunit may mas malambot na ngiti sa kanyang mga labi. Inabutan niya ako ng isang manipis na folder ang huling ulat tungkol sa pamilya Reyes. Ayon sa report, si Nathan ay nananatili sa loob ng New Bilibid Prison. Nagsisilbi ng kanyang sentensya para sa fraud at falsification. Balita raw ay wala na itong kinausap at madalas na nakatulala, tila hindi pa rin matanggap ang kanyang kinahinatnan.
Si Nanay Gloria naman ay nasa isang pasilidad para sa mga matatandang bilanggo dahil sa laki ng kanilang utang at danyos na kailangang bayaran sa akin. Ang lahat ng kanilang ari-arian, pati ang lumang bahay nila sa probinsya, ay nailit na ng bangko. Sila ay nabubuhay ngayon sa anino ng kahihiyan na sila rin ang gumawa. Si Bianca naman ay naging star witness laban kay Mr. Arnaldo para mabawasan ang kanyang parusa. Ngunit ang kanyang reputasyon sa industriya ay tuluyan ng nabulok. Binasa ko ang ulat ng walang pait. Tinanong ako ni Tita Cecilia kung napatawad ko na ba sila. Napatawad ko na ang aking sarili sa pagiging bulag, Tita. Sagot ko habang tinitingnan ang mga bituin na nagsisimulang lumabas. Para sa kanila. Ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugan ng pakikipag-ugnayan o pagkalimot sa hustisya. Ang pagpapatawad ay ang hindi ko na pag-iisip sa kanila. I have reached the point where their existence doesn't affect my heartbeat anymore. That is my real freedom. Isang pamilyar na boses ang narinig ko mula sa likuran. Architect Villanueva, everyone is waiting for your speech. Si Gabriel Santos yun. Sa loob ng 3 taon, nanatili siyang tahimik na katuwang. Hindi siya nagmadali. Hindi siya nagmakaawa. Ipinakita niya sa akin na ang pag-ibig ay hindi isang kontrata ng pagsuko, kundi isang partnership ng paglago. I'll be there in a minute, Gabriel, sabi ko. Lumapit siya sa akin at tumayo sa aking tabi. You look radiant tonight, Mariel. Hindi lang dahil sa success ng center, kundi dahil you finally found your own light. It's a process, Gabriel. Sagot ko sa Taglish na paraan. I realize that I don't need someone to complete me. I need someone to respect the completion I already achieved. Thank you for staying. Always. Tugon niya habang marahang hinahawakan ang aking kamay. Walang mga mabulaklak na pangako. Walang drama. Isang simpleng init ng palad na nagsasabing narito siya, sa hirap at sa tagumpay. Naglakad ako patungo sa podium sa harap ng mga graduate at kanilang mga pamilya. Tumingin ako sa bawat mukha, mga matang dati ay puno ng takot. Ngayon ay puno na ng pag-asa. Ang bawat pilat sa ating buhay ay hindi simbolo ng ating pagkatalo. Simula ko sa aking speech. Ang aking boses ay malakas at umalingaw-ngaw sa buong center. Ang mga ito ay mapa ng ating pakikipaglaban. Huwag ninyong hayaang sabihin ng sinuman na wala kayong halaga kung wala kayong kapareha o kung wala kayong pera. Ang inyong halaga ay nasa loob ninyo sa inyong dangal, sa inyong talino, at sa inyong kakayahang bumangon mula sa abo. Habang nagsasalita ako, naalala ko ang gabing iyon sa hallway ng condo kung saan narinig ko ang katotohanan. Noon, akala ko ay katapusan na ng mundo, ngunit ngayon, alam ko na iyon ang pinakamagandang trahedyang nangyari sa akin. Dahil kung hindi ako nadurog, hindi ko mabubuo ang mas matibay na bersyon ng aking sarili. Ang aking buhay ay hindi na isang melodrama na puno ng iyakan. Ito ay isang epiko ng tagumpay. Ang paghihiganti na dati ay nagpapatakbo sa akin ay napalitan na ng isang mas matamis na layunin, ang mabuhay ng marangal, malaya at masaya. Tinapos ko ang aking speech at sinalubong ng isang masigabong palakpakan. Habang ang bawat isa ay nagsisimulang magdiwang, tumingin ako sa kalangitan. Ang bagyo ay tapos na, at ang liwayway ay narito na upang manatili. Ang pangalan ko ay Mariel Villanueva. Isang arkitekto, isang kapatid, isang tagapagtanggol ng mga kababaihan, at sa wakas, ako ay akin na muli.